guys, ayun pala no. Ito yung ating mga cells na gagamitin for building yung 24 amp hours 72 volts na battery. So ito yung cell niya kay Max Squared galing. So Max Squared Technologies. So LFP siya na cell, then 32700 yung size, then 6500 mAh, 30 amps yung kanyang specs, 30 amps yung current, max current niya, the max discharge current niya ata ito yung 30 amps. So ito yung itsura niya. Then yun, 2025, so January 20 ginawa yung cell. So far okay naman siya. Bumili ako muna ng 4 cells para matest yung capacity niya. So far goods naman yung capacity niya. And then check na natin yung mga voltage nito sa isa. So far okay naman yung voltages nila. Yan. So ito lahat 96 cells lahat nito. So may 25 cells dito sa baba, tapos ito yung mga extra. Then bumili rin tayo dito ng holder. So yung issue dito sa holder niya is that hindi siya pwede makabit yung dalawang holder. So for example no, ito dalawa, hindi mo siya pwede makabit yung dalawa. So yun lang yung issue sa holder na nabili natin. So much better pumili kayo ng holder. Make sure nyo kapag bumili kayo ng holder, if gagawa kayo na ng ganito din next time, make sure nyo yung holder nyo is pwede siya makabit side by side yung mga holders, kasi ito yun know, hindi siya pwede makabit. So ganito lang talaga siya. Mangyari siguro is i-zip tie ko na lang yung mga hindi ko sure kung paano to na ma-connect yung dalawang set of cells, or baka bumili na lang ako siguro ng bagong bagong set of cell holders. Yan, kasi ito pang-apat lang ata talaga to. Yan. So yan yung issue. So kay rin sa Max Squared Technologies ko rin to nabili. So yun lang. Kapag bumili kayo din, make sure nyo lang yan na pwede siya ma-attach dito. So pag ganito siya, hindi pa rin yan. Bili na lang ako siguro ng bagong set ng cell holder siguro kung alanganin yung ganito yan. So yan siya, 96 volts 96 na cells, tapos 24 amp hours to na battery. So yun lang. So ito muna yung first set, tapos siguro baka next month bumili tayo ulit ng another set 24 amp hours din. Tapos yan yung kakabit natin sa scooter natin para siya para sa kanyang battery. So isa sa baba, tapos isa sa taas ng kanyang compartment ng kanyang battery. Ito yung sample ng cell holder ko before na pwede siyang ma-attach side by side. So halimbawa ito, so pwede mo siyang, meron siyang dito, meron siyang ito, yan. So kung makikita mo dito, so may extra siya na ganito na pwede mo siyang ma-attach dito na part. Yan. So medyo madumi lang. Yan siya. Matagal ko na kasi hindi nagamit nakalay kabukan na. Yan. So dito, yan so yung extra dito, yan. Ito rin yan. Nakabit. Parang ganyan. Yan. Yan. So ganito lang siya. So bibili nga ako siguro ng another set nito. Yan. So okay, ito ngayon yung ating mga
32,700 na cells. So ang ginagawa natin ngayon is stop balancing. So charge natin each cells na to full charge niya. Then ito yung gamit natin na cell chargers. Meron tayo ditong 10 amps 3.65 volts 10 amps na charger, pero parang hindi rin 10 amps na constant yung charging nito. Not sure why, pero yun, hindi 10 amps fix siya. And then ito, meron tayo ditong yan, isang 5 ampere na 3.65 volts din. 5 amps yung kanyang output na, so ito siya, dalawa. Meron ako dun isa pa, so na ganito din, tapos tatlong tag 2 amps. So pero hindi ko na muna ginamit, so tinry ko na muna ito na muna yung ginamit ko. So dalawa lang muna. Yung ginamit ko na lang dito muna is mga magnets, neodymium magnets, para ma-fix yung mga, so yung nickel composite natin ng mga strips. Yan, so neodymium magnets may ginamit natin para no need tayo mag-spot weld. So pinararel natin siya para isang linya na lang siya for charging. Yan. So charge niya yung lahat ng cells na to in parallel. Then ito din. Yan. So naka ano yan, naka neodymium magnets. So ito rin. Yan siya. So ito yung 10 ampere na to na charger, yung gagamitan natin to ng ito yung 10 ampere natin na charger. Yung gagamitan natin to ng clamp meter. Yan, check natin. Ito siya eh. Ito yung linya na yun. Ito siya. So try natin. 4 amps lang. Ayan ko ba? Not sure kung ano ko cause bakit 4 amps na yung output current niya. Pero ito, tingnan nyo. Ay hindi, 3 amps lang nga ito. Oh, siguro dahil nakaparallel yung mga cells, kaya tumataas yung resistance or mataas yung voltage drop. Not sure. Ayan siya. So ayun nga, feeling ko sa sa resistance siguro, or may voltage drop somewhere. Siguro dahil sa neodymium magnets. Not sure. So ayan siya. 3 amps dito, tapos dito is 4 amps. Ayan siya. So ayun yung ating mga ito yung top balancing natin. So wait na lang natin matapos yung charging nito, then set up ulit another batch of cells na i-fully charge. Tapos once na fully charge na lahat, kasi 96 cells yung i-charge natin, so by batch na yung charging natin dito. Ito yung charging stations natin. Dito yung charging station natin. So by batch natin siya i-charge lahat ng 96 cells na yan. So after ma-fully charged nito, skip naman tayo next batch ulit hanggang sa matapos natin lahat charge yung 96 na cells. So ngayon, hindi ko na siya pinararel dito gamit yung magnet. So isang side na lang yung nilagyan natin ng nickel strip, kasi mataas yung niya, mataas yung voltage drop. I think dahil siguro sa magnet, mataas yung voltage drop niya pag yung kuryente is nilalakabay pa natin sa kabilang side. So yung ginawa natin, pag na full na to, lipatan lang natin sa kabila yung strip. Yan. So pa isa-isang strip yung ginagawa natin ngayon. So medyo hassle lang kasi nga need mo pa need mo pa bantayan actually, like need mo pa siya ilipat kumbaga sa kabila kapag na full charge na yung one side. So yun lang.
Actually, not sure lang kung pwede ko sigurong pwede ako mag-solder dito. Pero, tinamad na. Hindi na ako gumawa ng parang solder na version. So, okay na siguro itong for now. Ganito na lang siya. Medyo hassle lang siya pero ay gumagana naman. And, ayan yung sa kabila. So, okay na. Ito pala yung gagamitin natin na spot welder. Glitter 801H yung model nito. And design ito for lithium ion and lithium iron phosphate na batteries sa spot welding. So, ito kasi meron tayo dito ngayon na i-test na battery. So, ito yung itetest natin yung spot welder muna dito. Then, once na napagana na natin yung pag-spot welding dito is itetest na natin siya sa battery na i-build natin, which is 72 volts, 24 amp hours na battery. Yeah, so, dito muna yung testing natin. So, para lang ma-check yung mga parameters. Kasi meron dito, currently, yan, nag-charge siya. And dapat yung voltage niya is around mga 5.6 to 6 volts before tayo mag-start ng spot welding. So pag lithium iron phosphate, need na mga around 6 volts dapat yung voltage niya, charge voltage niya, para makapag-penetrate yung spot welder natin sa metal. Kasi medyo makapal yung terminals ng ating lithium iron phosphate. So ano to, 6 amp hours to na 6.5 mAh pala to na cell, 30 amps na output. So ayan siya, 32,700 galing kay Max Squared. Sa Shopee ko to binili yung mga cells na to. So ito yung test natin muna dito. So ayan, currently naka 50T yung kanyang output. So, yung dito is, ano to, energy grade to. So, itetest muna natin 50T. Based sa manual, around 40T to 50T yung energy grade na set natin pag lithium iron phosphate yung gagamitin natin. And pag, ito, aluminum nickel composite na strip yung gagamitin natin. So, pag hindi siya makapenetrate or hindi siya dumikit properly yung aluminum strip natin gamit yung 50T, pwede natin i-increase yung energy grade to 60, 70 hanggang sa makapenetrate na siya. So dun sa EVE 20 amp hours na cell na lithium iron phosphate din, ginamit ko is 90T kasi medyo makapal talaga yun yung kanyang terminals. Lithium iron phosphate din siya na battery pero mas malaki siya. So, mas malaki siya dito. 20 amp hours siya. So, kaya 90T yung ginamit ko. Dun na siya dumikit properly yung nickel strip sa cell natin. So, wait lang natin to mag-charge to 6 volts. Then, that's the time na makapag-start na tayo spot welding. Yan siya. So, ang ginagamit ko currently is manual na pag spot weld. Ito, meron siyang connector dito for power supply, and ito yung sa kanyang switch sa pag spot weld. So ito, paalang to yung ginagamit mag spot weld din. Ito yung kanyang pen. So yan siya. Yun yung ginagamit. Ito yung ginagamit na pen dito. So ito yung spot weld niya na pen. Then ito mamaya yung gagamitin natin pang spot weld dito. So yan. Ayan siya. So na-test ko na to before. So far working naman siya. Pero try natin dito. Hindi ko pa kasi na-try ito dito eh. So hindi ako alam kung ano yung mga parameters nito, kung anong energy grade yung gagamitin natin para dumikit siya properly. Yan, kasi pag sobra yung energy grade na gagamitin natin, mabubutas yung nickel strip natin.
yung aluminum nickel composite natin na strip. So hindi siya didikit kasi butas nga siya, or kahit didikit siya butas, magkakaroon I think ng additional resistance doon kasi hindi siya properly dumikit kasi may butas. Yan siya. So yun, so meron tayo ditong ito, yung makintab na side is ito yung aluminum, and ito na side is yung medyo opaque na side is yung nickel strip. Ito yung makintab is yung aluminum. So mangyayari, nakalimutan ko na yung ginawa ko dati, pero I think yung aluminum na side is yan yung yung dito na part, ito yung nakaharap dyan. So yung aluminum is nasa baba, which is ito yung magko-contact dito sa ating terminals ng battery, and then yung nickel na side is sa taas, or not sure lang, the other way around. So to try natin, if tumikit to, meaning goods siya na aluminum dapat, then nickel yun sa taas kasi aluminum nickel to na composite na nickel strip. Test natin. So ngayon naka 5.6 na yung ating ito yung ating spot welder, 5.6 na, then ito siya ngayon, hindi ko siya yan, 5.6 at 50 T na energy grade. So test natin na ito. So ito nasa taas ni nickel strip, then nasa baba yung aluminum na side. So ito, ganito lang siya. So test muna natin yung dito sa medyo makapal na side. Tapos yung foot pedal, yung foot switch is nasa baba lang. Tapos paa lang yung, kapag ready na, that's the time na doon natin ipipindutin yung switch. Okay, so ito try natin. Okay, hindi pala kita din. So ganito lang siya, hindi kita. Yan, test natin na ganito. At least kita yung status dito plus ito. Wait, safety muna, kailangan natin ng eyeglass. Yan, so ito yung gagamitin natin pang protect sa mata in case na may sparks or something. Okay, try natin. Yan. Ayun. So pag natanggal siya, meaning hindi siya hindi ito, hindi natin increase yung energy grade dito pag natanggal siya. Pero ayan yung niya. Sure, yan. Need lang natin increase yung kanyang energy grade. So pag increase ng energy grade, set lang natin, click na natin to, power set. Then ito, pag nag-blink na to, increase, click na natin up, try natin 60T, then power set, then hanggang sa mag-stop na blink yung each
switch dito. So ito empty, meaning manual to. Then manual triggered. Not sure kung ano yung ibig sabihin ng T dito, pero ito yung manual. Tapos ito may 80, meron ding automatic, which is pag press mo ng ganun automatic na siya. Pero hindi pa kasi ako masyado bihasa sa paggamit ng spot welder. Yung gagamitin natin is manual lang muna. Yan siya. So try natin increase yung pa energy grade. So increase natin 60. Try natin ulit. So pag pindot or paglagay mo ng pen dito, then push mo yung pen, kasi ito yung pen na to is nagaganito ganito. Ay, yan, nagko-compress yan or yung term din. Ito pwede mo ano kasi ito ano, yan. So nagaganyan siya. So para may spring siya. So dapat i-push mo siya dapat ng malakas para hindi mabutas yung nickel strip or hindi mag-spark. Kasi pag medyo bahagya lang yung pag push mo ng pen, possible mag-spark or mabutas yung nickel strip. So dapat push harder, push as hard as you can para hindi mag-spark. Yan siya. And ito lagay mo ng dalawa, then push, then apakan mo yung pedal. Yan. Pero hindi pa rin tumidikit. So try natin balik pa rin yung nickel strip na yung nickel is nasa baba, then aluminum is nasa taas. Try natin apakan yung pedal. Yan. Hindi pa rin kasi 0.3 mm to. So ayun na, nakalimutan ko pala pindutin to, yung LFP and ito yung LFP versus nakalimutan ko yung isa. So balik muna natin siya sa 90. Yan. So pag nag-light up to, it means na i-charge na to 26 volts. Yan. So dapat naka-andar or may may LED to. May naka-andar na LED dito. Kung nakikita nyo, nagla-light up yung button na to. So try natin after 6 volts, try natin ulit at 90p kung mapapenetrate na. Go. 2.82 kilo. Yan. Hindi pa rin Nag-try tayo ng, kasi yung ginamit natin before is aluminum nickel composite. Yan. So hindi siya nag-stick dito. Ito. Ay, sorry. Ito. So yan. Hindi siya nag-stick properly yung aluminum nickel composite natin. Naka 9090 na yun, energy grade natin. Pero ito energy grade natin ngayon is 50T. Pero yan ito pure nickel strip yung ginamit natin dito. Pero yan, napakalakas ng weld niya. So I think bibili na ako ng pure nickel strip siguro na yung pure nickel strip. Ito lang yung gagamitin ko. Mukhang hindi compatible yung aluminum nickel composite sa 32650 or 32700 na cell. Pero dun sa EVE na 20 amp hour na cells, yun, dumidikit yan. Pero dito hindi. So kailangan talaga natin pure nickel. So yan, 50T. So ito na lang yung gagamitin natin.
pure nickel strip. Then bili na lang tayo. So, pero well, need natin maghintay kasi orderin pa natin yung pure nickel strip. Ito yung mga cells natin na na-assemble na. So gumamit lang tayo ng 24 by so 6 by 4 1, 2, 3, 4 6 by 4 na cell holder. So 24 cells dito, tapos ito, so 24 so 48 cells all in all. Yan, tapos ito, so 48 cells din dito. Then mangyayari is isa-sandwich natin yung dalawang to dito. Parang ganun siya. Then kakabit natin siya at tiklop like that para maging 72 volts siya. So ito, each ng cells nito is ayan, so 6,500 milliamp hours each cell. So times 4, 6, 12, 18, 24 24, 5, 10, 15, 20, so 25, 26, so 26 amp hours all in all yung ating batteries. Yan, so 26 amp hours, 72 volts. Tatry natin to kabit, then gagamitan natin ng spot welding kasi mga flat na yung terminals nito. So spot welding gagamitin natin, and then also para makatipid tayo sa space kasi yung mga may screw na type medyo magti-take ng space yun sa battery space ng ating scooter. So ginamit natin is yung flat type, pero titingnan pa natin kung magkakasya to. So based doon sa 3D model na ginawa ko, dapat magkasya siya, pero well, tatry natin ulit kasi wala pang battery box to. So pag binila natin ng battery box, try natin if kakasya pa siya. Yun. Then nakabili na din tayo ng nito, kanyang nickel strip. So pure nickel yung binili natin kasi before yung ginamit natin is aluminum nickel composite. So hindi siya dumidikit sa ganitong klaseng terminal. Wait lang, kunin ko yung yung nickel strip. So yun, so ito yung nickel strip na binili natin. Na siya, dalawa na yung pagkakabitan, so mas makatipid tayo sa time mag spot weld kasi dalawa na siya. Hindi na tayo magkakabit ng another na strip kasi meron na siyang ganito, dalawa na siya. Ang problem is 0.15 lang yung thickness nito. Yan, so try muna natin siguro na ganito. 0.15 lang kasi siya, so medyo mababa yung current handling capability niya. So chinek natin kasi 0.15 siya na thickness yung nung kanyang strip. Ito 0.15, sa manipis siya, and 10 mm yung kanyang width. Ito yung lapad niya is 10 mm. So based sa research natin, mga around 6 amps lang yung natin, yung per cell natin na makakarry ni nickel strip. Ito based sa area ng kanyang strip. So 6 amps, tapos then may 4 tayo na nakaparallel, so 24 amps lang yung maximum current na pwedeng maibigay ng ating battery based lang din sa research ko. So not sure if need to pa others, I mean based lang sa research. So I think baka need natin doblehin yung nickel strip para mas tumaas pa yung current handling capability ng nickel strip natin.
So, try muna natin na ito lang muna, single strip lang muna yung gamitin natin. Tapos, single lang muna. Tapos, pag may extra pa, try natin if makakarry niya lagyan each nito ng tig dalawang nickel strip. So, pag hindi kaya, so isa lang muna yung gagamitin natin. Tapos, baka bumili na lang tayo ng another set para ma-extra tayo in case.